Bukas na po ang deadline ng paghahain ng income tax return at paalala ng Bureau of Internal Revenue, agahan ang pagpunta sa mga filing center para maiwasan ang pakikipagsiksikan. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Maaga pa lang nakapila na sa BIR Regional Office ang mga taxpayers ng Isabela. Inagahan daw nila ang filing ng kanilang income tax returns upang makaiwas sa abala at mahabang pila sa deadline bukas. Dito naman sa BIR Region 7 sa Quezon Avenue sa Quezon City, marami na rin pumipilang taxpayers. Gagastusin ng gobyerno, hindi tayo magbabayad ng taxes, di ba? Sabi ni Director Nestor Valeroso ng BIR Region 7, mas marami ang maaga naghain ng ITR at mas maayos din daw ang sistema ngayon. Wala kaming problema so far sa ngayon, and I did not receive any bad feedback from the field. Wala pa namang nag-aangal na taxpayer natin na itong bangko hindi nag-cooperate. Sakop ng BIR QC Region 7 ang North at South Quezon City, Mandaluyong, San Juan, Pasig, Marikina at Cainta. Nasa 365,000 ang nakatalang taxpayer dito. Payo ng BIR sa publiko magpunta dito bago mag alas 8 ng umaga o kaya itaon sa tanghalian ng pagpa-file nila ng ITR dahil yun daw yung maluwag dito. Samantala, may bagong kampanya ang Quezon City BIR laban sa tax evaders. Ito ay yung pag-i-scan ng ITR na isusumite nila sa BIR. Dito ini-scan ang mga ITR na natanggap na ng BIR. Agad ito ipapasok sa database na pagbabasihan kung magkakaroon ng question sa isang taxpayer. Makita natin kung gusto nating tingnan kung lahat ba ay nakafile or meron tayong i-verify na nakafile ba itong semester X. Pwede rin nating tingnan doon through the system. Pero sa main office ng BIR sa Quezon City, malayo sa aktibidad sa Region 7 at sa Isabela. Aalog-alog kasi ang filing center dito. Ang mga lamesa halos di pa nagagamit. Taon-taon ganito raw talaga. Tsaka palang dadagsa ang tao kung kailan deadline na. Sabihin na natin hindi nag-file on the on or before the deadline. Mga tinatawag nating karagdagan dun sa buwis na dapat mong bayaran, ito yung surcharge of 25%, 20% interest per annum, saka compromise penalty. Depende sa laki ng laki ng kinita mo. Buti na lang may ilang maagap. Ayokong mapasama dun sa karamihan dahil mas matagal, mahaba ang pila. Gagalit po ang presidente natin pag hindi tayo magbayad? Obligasyon namin ito na 10 years sa bago mag-retire. Kailangan namin ito kasama sa retirement requirements. Alas 7 ng umaga bubuksan ang BIR Regional Offices para sa deadline ng ITR filing. Tatagal ito hanggang alas 8 ng gabi. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras. Inilibing na si Sally Ordinario Villanueva, isa sa mga Pilipino na binitay sa China. Ang sunod daw na pagtutuunan ng pansin ng kanyang pamilya ay ang paghabol sa recruiter na nagpahamak umano kay Sally. Nakatutok si Victoria Tulan. Isa munang misa ang ginawa sa bahay ng mag-aama ni Sally Ordinario Villanueva sa Jones, Isabela. Matapos nito inihanda na ang mga labi ni Sally para sa libing. Pasado alas 9 ng umaga dumating ang prosesyon sa Tupac Cemetery sa Jones, Isabela. Hindi na napigil ng ilang kaanak ni Sally ang kanilang emosyon. Ang kanyang inang si Edith Ordinario halos hindi makatayo. Hanggang sa huli iginiit ni Edith, inosente ang kanyang anak kaya namang galit niyang hinamon ang di umano'y nagpahamak kay Sally na si Tita Kakaya na sabihin na ang totoo. Wala akong kinakatakutan. Kahit mamatay na ako ngayon, wala akong kinakatakutan. Basta gusto ko katarungan ng anak kong kailangan ko. Kahit nagdadalamhati naman ang kapatid ni Sally na si Mirasol Ordinario Delfinado, nangako siya sa kanyang ate na gagawin nila ang lahat para tuparin ang kanyang mga kahilingan. Nalulungkot kami dahil wala ka na, dahil ikaw ang nagbibigay ng lakas ng pamilya natin. Kahit anong mangyari, nandito lang kami para sa mga anak mo. Mahal na mahal namin ang mga anak mo at alam mo rin na mahal ka namin. Sa ngayon, panibagong pagsubok ang hinaharap ng pamilya ni Sally. Ito ang pagsusulong ng kanyang kaso para makamit ang hustisya. Mula rito sa Isabela, Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Summer na mga kapuso, saan kaya balak magbakasyon ng ilang kapuso celebrities? Alamin sa chika ni Aubrey Carampet. May
Binigyan niya ng plano ang ilang celebrities para sa kanilang summer getaway. Si Bella Padilla gustong pumunta sa Vietnam. This Holy Week, i-visit ko yung cousin ko sa Vietnam. Pero tatanong ko pa kung okay sa artist center na umalis-alis muna ako. I have to ask first. Pero if they say yes, I want to spend some time in Vietnam sana. Out of the country din ang destinasyon ni Enzo Pineda. Nalilipad patungong Las Vegas next month para panoorin ang Pacquiao Mosley fight. Pero gusto rin daw niyang pumunta ng Boracay kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sana, syempre, summer makapunta rin ako sa beach. Like last year, Boracay. Si Mark Heras naman dahil puno ang mga beach ngayong tag-init, iwas raw muna siya dito. Summer, basta sama-sama lang kami siguro. Pamilya, and malamang sila ina po. Nakatsikahan naman namin sa live chat ng IGMA.tv ang bida ng Captain Barbell na sina Richard Gutierrez at ang kanyang leading ladies na sina Michelle Madrigal at Isabel Oli. Nagpaplano raw ang buong cast na sama-samang pumunta sa beach ngayong summer. We're all friends sa set. Talagang very light yung atmosphere namin sa set. Lahat magkakaibigan. So, parang gusto rin namin magkaroon na ng time na hindi lang sa trabaho pero outside work. So, tingnan natin. We're trying to organize a beach trip. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. May ichichika pa ako mamaya. Anak ni Gloria Diaz na si Isabel Daza tuluyan ng sumabak sa showbiz. Tutukan yan. Susunod, ilang miyembro ng ASCALS nagpasinayan ng mga bagong kagamitan sa PGH. Kakaibang uri ng basketball ang Cirque Ball. Usap-usapan sa internet ang video ng Pangulo ng Czech Republic na nangupit umano ng ballpen. Huli ka, tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.